Ang topic na to na pinamagatan ko na The Godly Servant of the Lord ay makikita po natin sa ating teksto for today. Passage o book in the Bible, in the New Testament, na in series ay atin pong binubulay, pinag-aaralan Sunday after Sunday. So itutuloy po natin ang atin pong series of preaching in the book of 1 Timothy, chapter 4, sa talatang 1 hanggang 16. Kung kayo ay naroon na with your Bibles, ang segment title nito ay Mga Huwad na Guro. Nakasulat sa talatang 1, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruang ito'y pinalalaghanap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat sapagkat ang mga ito'y nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Talatang 6, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual mula sa mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip, sanayin mo ang iyong sarili sa makadiyos na pamumuhay. Sa pagsasanay ng katawan ay maroon ding pakinabang, ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan sapagkat ito'y may pangako hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Totoo ang salitang ito at dapat paniwalaan ng lahat. Dahil dito, nagsisikap tayo at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na ng mga sumasampalataya. Talatang 11, ituro mo't ipatupad ang lahat ng ito. Huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan, sa harap ng mga tao, sa pamamagitan ng pangangaral at pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kaloob na ibinibigay sa iyo ng magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ng mga matatandang pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Ito mga mapagpalang salita ng ating Panginoon, pinagpalang salita ng ating Panginoon. Marami ang nakakaalam sa atin dahil pinost ko sa GC natin kahapon na ang isa sa ating mga kamanggagawa ay sumakabilang buhay na. Pastor Kiko Quesada ng CBC Stanza Bulinaw ay pumanaw kahapon dahil sa kanyang matagal-tagal na ring pinagdadaanan at pinaglalaban ng pisikal na karamdaman. At by the way, yan po ang picture niya. Ayan. Huli naming pagkikita ay October nung mag-mission po kami sa Bulinaw. At hindi ko man pinaniwalaan pero bukang bibig na po niya that time, October last year, na malapit na siyang mamatay. Ganun po yata talaga, no? Pagka pinapahintulutan ng Diyos na kanyang mga lingkod, pag malapit na niyang kunin, pinaparamdam niya. Kaya siguro may mga premonitions, di ba? At sabi ko nga, blessed po siya sa ilang mga
kilala kong namatay, Pastor Nato, ganun din po. Nung bago mamatay ay bukang bibig din po sa akin na siya ay malapit ng kunin ni Lord mamatay. Same is true with Pastor Kiko. So sabi ko, that's an opportunity for God's people such as these guys ang mapaghandaan nila yung kanilang graduation, yung kanilang pagparoona sa talagang tahanan na inihanda ng Diyos para sa kanila, para aliwin at pagpalain na ng ating Panginoon. So, kung tayo po mag-iisip, hihinga ng mga qualification o job description ng papalit kay Pastor Kiko, for sure, kung hindi man siya may naihanda, makakapalit niya, ay may ilalagay po ang atin pong organization bilang kapalit niyang pastor po doon. Kaya kung tayo tatanungin sa magsasucceed sa kanya doon, ano kaya ang mga parang alam natin o parang ine-expect natin na magiging work o ministry o character ng pastor na papalit sa kanya doon. Halimbawa, siya ay, of course, inaasahan natin, yung papalit sa kanya, magpipreach ng salita ng Diyos. Regularly. Sunday after Sunday. Kung may midweek sila, magpipreach din siya. At kung may mga training, di ba? Kung kayong tatanungin, ano pa ba ang parang job description ng isang pastor, kagaya niya na papalit sa kanya? Sino po dito? Magtanong ako. Sister Carmela, kung hihingan ka ng isang job description na makakapalit niya, anong pwede mong idagdag dito? Isusulat ni Sister May. Aside from a pastor, preaches regularly. Mahalin niya. Okay. Maging loving siya. Okay. Mag-care siya sa flocks. Ayan. Ano pa? Dito naman. Benjo. Ano ang pwedeng inaasahan natin? Dapat maging trabaho ng pastor na papalit sa kanya doon. Ano ang dapat niyang mga gagawin? Anong ginagawa ng isang pastor na kagaya niya? Committed. Ayan, committed. I'm sure lahat tayo merong mga pwedeng sabihin, ilista dyan, o hanapin sa papalit sa kanya na magpapastor sa kanyang iniwanang iglesia. Halimbawa, siya ay, of course, expected na magkakasal, mag-officiate ng wedding. Siya ay magka-counsel. Ayan, pakisulat mo nga, Sister May. Siya ay magbi-visitation and follow-up. Ano pa ba? Siya ay magte-train. Diba? Marami tayong pwedeng isama dyan. Mga ministry, works, at even character ay, of course, yun ay required. Yun ay mga quality na ine-expect o dapat meron ang isang pastor na kagaya ng ating minamahal na yumaong Pastor Kiko. Yung pong binasa nating passage, mga kapatid, ay sulat po ni Apostol Pablo. Part ng sulat ni Apostol Pablo kay Timothy, kung saan ine-emphasize po ni Apostol Pablo kay Pastor Timothy, a very young pastor, teenager, ang dapat na maging character at work o ministry ng isang minister o servant ng Panginoon. At tatlo po ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy na dapat na meron ang isang kagaya ni Timothy na servant ng ating Panginoon. Ang una, na quality ng mga servant ng Diyos. Gaya ni Timothy, gaya natin, na servant din naman tayo ng ating Panginoon, ay walang iba kundi ang una ay ang pagpipreach ng katotohanan. Preaching the truth. Yan ang unang quality na sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy na dapat possess niya, meron siya, ginagawa niya. At dapat niyang gawin. Yung papalit kay Pastor Kiko, dapat preacher siya ng katotohanan. Hindi ng kasinungalingan, hindi ng mga bulaang aral, hindi ng mga sabi-sabi.
Bakit? Kasi meron ng patiuna na warning si Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, sa pinapastorang church na to ni Timothy, na merong mga darating, papasok sa kanilang kalagitnaan ng mga false teachers. Sa ating panahon, laganap na po yan. Even during their time, nangyari na rin po yan. Sa panahon ngang ito ni Timothy, meron na po na mga nag-creep sa loob ng iglesia. May mga nagtuturo na po talaga ng maling mga aral. At ang mga false teachers na to, nakapasok sa kanila, ay energized ni Satan. Yan ang unang description ng mga false teachers. Sila ay ginagamit ni Satanas. Para ano? Para i-deceive, linlangin, dayain ang mga anak ng Diyos. Para sila ay akayin sa maling, hindi lang kaisipan, desisyon, kundi akayin palayo sa Panginoon. Palabas ng simbahan, palabas ng fellowship, papunta sa gawaing makasanlibutan at hindi na patuloy na lumakad o sumunod sa kalooban ng Panginoon. So, kadalasan, sila po ay mga hindi talaga totoong Christian. Hindi po sila na born again. Hindi po sila talaga puspos ng Espiritu. Pero, may mga pangyayari inside the Church of God na ang ginamit ni Satan ay hindi po mga unbelieving, wicked, o walang Holy Spirit, hindi born again. May panahong ang ginamit niya ay mga believers din. Si Peter po ay minsan ginamit ni Satan. Nung sabihin ni Kristo na ako ay dapat mag-suffer sa krus, ako ay ipapako, ako ay papatayin, dapat akong mamatay, but on the third day, I will rise. Sabi ni Pedro, hindi po dapat mangyari sa inyo yan. Peter said. And the Lord Jesus told Peter, get behind me, Satan. Hindi mo alam ang layunin ng Diyos, kalooban ng Diyos. Jesus said. So, that's Peter. Believer ng ating Panginoon. Apostol ng ating Panginoon. Pero minsan nagamit, na-impluwensyahan ni Satan. Si Ananias and Sapphira ay nilinlang nila ang buong kongregasyon. Even so, ang lahat ng mananampalataya by way of declaring na sila ay tapat, sila ay honest, sila ay merong kaloob na buo, pero saan ka? May bawas. Meron silang kinupit na bahagi ng kanilang ikinumit na offering sa Panginoon, sa iglesia ng Panginoon. At sila ay pinarusahan ng ating Panginoon. Ito ay mga mananampalataya. Meaning, mga kapatid, ang minsan ay nagiging instrumento ni Satan ay hindi lang unbelievers from the outside, kundi from within. Mula sa loob, minsan. Ang ginagamit ni Satan para may mga taong sa halip na madala, palapit sa Diyos, palalim sa pananampalataya, pabuti ang kalagayan, maging mga tunay at masigasig na lingkod ng Panginoon ay naaakay nila palabas, palayo sa Panginoon. At nagdadala ito sa kanila hindi sa paglalim sa pananampalataya at relasyon sa Panginoon, kundi pagkakaroon ng isang buhay na decline. Mas unacceptable na kalagayan before. Alam niyo po, ang isang believer, ang isang member na isang church na dumating sa panahong naging doctrinally unstable siya, whether it be siya ay hindi talaga tunay na Kristiyano or Kristiyanong totoo, pero bago dumating yung downfall niya, may mga ano na yon. Kumbaga sa cancer, may mga symptoms na. At yun ay nagaganap prior sa kanyang pagbagsak, sa kanyang pagkawala,
sa kanyang pagtigil sa pagsisimba, sa kanyang hindi na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kadalasan, alibay na lang po yung doktrina. Pero saan ka nagsisimula ito na siya ay maging morally wrong? Na meron na siyang mga ginagawa, ipinapamuhay na hindi kalooban ng Diyos, at sa paglipas ng panahon, pag hindi na pagsisihan, hindi na talikdan, hindi na sunod ang kalooban ng Diyos, nanganganak, at isang araw, magsasabi na siya ng mga hindi kalooban ng Diyos. Magtuturo na siya ng hindi kalooban ng Diyos, mga unsound na doctrines, teaching, principles. Kaya nga sila ay nakakaakay. Hindi palapit kay Lord, kundi para lumago sa Panginoon, kundi malayo sa Panginoon at sa pananampalataya. Kaya sabi ko nga, bago dumating yung cancer, bago pumutok, may mga symptoms na. Meaning, ang isang mananampalataya ay morally wrong na. Meron na talagang mali sa kanyang kaisipan, puso, damdamin, buhay, paniniwala, even doktrina. Bago pa maganap ang kanyang downfall, ang kanyang pagbagsak, ang kanyang paglayo sa Panginoon, at kasama ang ilan ng mga kanya pong natuturuan, naiimpluwensyahan, at natuturuan ng mga hindi po katotohanan o salita ng ating Panginoon. So, ang sabi ng ating passage, sabi ni Paul kay Timothy, watch out, take care of the false teachers, ng isa sa mga katangian, hindi lang energized by Satan, kundi hypocrites. Mga nagpapanggap lang na anak ng Diyos. Nagpapanggap lang na nagpupuri, sumasamba sa Panginoon, nagdilingkod sa Panginoon. Kaya mahirap i-identify sa isang iglesia kung sino ang tupa o kambing kadalasan. Kasi tuwing linggo nandyan, di po ba? Pero inside, morally corrupt na siya at weak na siya. Kung hindi man talagang hindi siya nakakilala, siya ay nagkulang sa Panginoon. Kaya, siyang araw, sila po ay hindi lang bumabagsak, kundi nagiging dahilan pa ng pagkatisod at paglayo ng ibang mananampalataya sa kalooban, pakikipagrelasyon at paglilingkod sa Panginoon. So, those people, false teachers, hypocrites, energized by Satan, ay hindi po naniniwala o man din ay nagre-reject na, tinatatwa na nila ang salita ng Diyos. At sa ating pong passage, ang isa sa mga itinurong mali na mga false teachers, hypocrites, energized by Satan, hindi totoong tupa, ay mas mabuti raw ang wag mag-asawa. Mas spiritual daw ang manatiling single, walang asawa, kaysa sa magkaroon ng asawa. Ang pangalawa na tinuro nila is may mga pagkaing bawal at hindi dapat kainin. Yan. So ito po ay mga in contrary sa salita ng ating Panginoon. So mga nagtuturo nito, even in our time, may ganyan pong teaching na pag naglingkod ka kay Lord, hindi ka dapat mag-asawa. At may mga pagkaing hindi ka dapat kakainin. Bawal. Yan. Kaya, masaya si Brother David dito, pwede pala mag-asawa. Di ba? Kung magpapastor ka, pag nagpari ka, ayan problema. Bawal mag-asawa. Pero ang sabi ng Bible, di ba? Anong sabi sa Genesis? It is not good for a man to be alone. Amen? So, even Jesus ay nagbigay talaga ng matinding opinion, katuruan about a married life. Si Paul ay maraming katuruan about marriage. So, maling turo. Ito pong sinabi ng mga false teachers na mas maganda pa yung single
kesa sa mag-asawa. Kaya marami po ang ganyan ngayon ng mga religion, tao, na pinipili nila ito. Although may mga tao naman talagang pinanganak o may kapalaran, destined na maging eunuko, hindi makapag-asawa. Pero that doesn't mean na mas mabuti ang single kesa sa may asawa, mag-asawa. Ang mga pagkain ay ganun din. Di umano ay tinuturo nilang may mga bawal kainin. Pero the New Testament passages said na ang lahat ng pagkain nilikha ng Diyos ay malinis, katanggap-tanggap. Kaya nga merong pangitay na binigay ang Panginoon kay Peter na lahat ng klase ng hayop ay sabi ng Panginoon, pwede mong katayin, kainin mo. Dumating na yung panahon na yon, unlike in the past, in the Old Testament times, bawal talaga kumain ng baboy, binawal talaga, utos ng Panginoon, may mga pagkain. Pero let's remember na lahat ng mga kaganapan in the past, propesya, turo, batas, in the Old Testament times, ay mga anino lang ng mangyayari sa hinaharap. Kaya sinasagot ng New Testament passages ang mga prophecies, ang mga anino at mga symbolism, mga rituals in the Old Testament. Gaya halimbawa ng pagpapatay ng hayop, paghahandog, pagtitigis ng dugo. Inutos po yun ng Panginoon. Pero in the New Testament, ni-reveal na po na ang ibig sabihin ng pagpapatay ng hayop, pagtitigis ng dugo ay si Kristo. Si Kristo ang katupan, kaganapan nun, that once and for all, siya yung Lamb of God na papatayin, mag-aalis siya ng buhay sa krus para sa katubos at kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga po, sa ating panahon, sa ating kalagitnaan, hindi na po natin ginagawa yung maghandog, magpatay ng hayop. Even so, umiwas sa mga pinagbabawal na pagkain in the past. Kasi lahat ay nilinis na ng ating Panginoon. Sabi kasi ng Diyos, hindi nakapagpaparumi sa tao yung pumapasok, kundi yung lumalabas. So, ibig sabihin, pwede mong kainin ang lahat ng pagkain, kahit pa yan ay inihandog sa patron, kahit yan ay dinuguan, di ba? Kahit yan ay mga pagkaing walang kaliskis, mga ganun, biyakang kuko, ayan. Kahit pa yan ay inihandog sa demonyo. But once na pinag-pray, once na binless, once na nilapatan mo ng salita ng Diyos, yan ay lumilinis, nagiging malinis. Although may mga pagkain talagang hindi dapat kainin dahil pwede makasama sa katawan, lalo na yung mga bawal kainin sa'yo. Diba? Halimbawa, high blood na tayo, magkakakain pa ba tayo ng mga mamamantika? Diba? Bawal na talaga yun. Iiwas ka na kasi ang katawan ay templo ng Diyos. Kailangan alagaan. Kailangan natin to para makapaglingkod tayo sa Panginoon. Pero everything is allowed na kainin. Kaya tayo po mga kapatid ay importanteng sa salita ng Diyos nakatingin, naniniwala at mananangan. Kaya para malaman natin ang mga kalooban ng Diyos, turo ng Diyos, in every area, aspect of life. Ang problema, pag hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya nga, si Apostol Pablo, nire-remind niya si Timothy, ang kanyang kapwa-lingkod sa Panginoon. A very young pastor o servant ng Panginoon. Na dapat kang mag-dwell, magpista, mag-meditate ng salita ng Diyos. Dahil yan ang makapagpapalakas sa iyong kaluluwa, sa iyong espiritu. Paul said. Parang tayo, it's the same. Lahat ng mananampalataya ni Kristo ay kailangan, alam mo kung paano mo i-feed ang iyong kaluluwa. Yan ay walang iba kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. May physical tayo na ang pagkain ay adobo, karne, gulay. Pero ang ating spiritual na katawan ay may nourishment na spiritual.
And that is the Word of God. Na dapat binabasa, binubulay, minemeditate, minememorize, itinuturo din, pinipreach din. At nakikipag-commune tayo sa Diyos, kumukonekta tayo by means of prayer. Parang charger, cellphone natin, di ba? Pagka hindi mo naisaksak yan, na-charge, walang power. So, same is true with you and me for the people of God, mananampalataya. Na kapag nga hindi tayo kumukonekta sa Diyos in prayer, regularly, hindi tayo nagbabasa, nag-meditate ng salita ng Diyos, we deprive our spiritual body of its nourishment na kailangan niya. No wonder may mga believers, genuine believers ng Panginoon, humihina, nagbabackslide, bumabagsak, nagde-decline. Hindi na naglilingkod sa Panginoon. Tumitigil na sa pagdalo at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito ang mga dahilan. They've forgotten to feed and nourish their spiritual soul, their body, ang kanilang kaluluwa. By the Word of God, by the truth of God, by prayer. Nakapagpapalakas din ang salita ng Diyos, katotohanan na naintindihan mo, nalaman mo, natanim sa iyong puso, nakapagpapalakas din kung yan ay isi-share mo sa iba. Ipipreach mo, ituturo mo. Not just in the pulpit, kundi saan man, kanino man, pagka ibinahagi mo ang alam mo na katotohanan, na aral mo, na intindihan mo, pinapamuhay mo, na kalooban, salita ng Diyos, lalakas ang iyong espiritu. Marami pa sa atin siguro dito, hindi pa yan nararanasan. Pero try it. Try to share truths na alam mo about God o utos ng Diyos to other people. Mararamdaman mo ang kalakasang dadaloy sa iyong buhay. Ang iyong espiritu ay lalakas, mare-recharge ka, ma-empowered ka. May pagpapala ka na mararanasan mula sa ating Panginoon. So yan po yung una na quality that the servants of God ay dapat na meron. Ito po yung pag-share o pag-preach ng katotohanan. Nagsisimula yan sa pagbubulay, pag-meditate, pakikinig, pag-memorize. Tapos, para magtagumpay tayo sa paglilingkod sa Diyos, not just for the pastors, leaders, preachers, teachers, even to everyone sa atin, ay napakahalaga ng salita ng Diyos na mabasa, maaral, ma-meditate, ma-memorize, para meron tayong maibahagi sa iba. Kalakasan din po kasi yung magbahagi, mag-preach, mag-share ng Word of God. Quality po yan. Requirement po yan. Especially for the godly servant ng ating Panginoon. So, kung gusto natin maging godly servant ng Panginoon, let us share and preach the truth. Ang pangalawa po, na quality that a godly servant of the Lord must possess, applying the truth. Pakisabi nga po natin, applying the truth. Ito po yung pagpapractice ng salita ng Panginoon, ng utos ng Diyos, ng mga katotohanan. Ang ginamit po ni Apostol Pablo sa ating passage, sabi niya, ang physical training ay beneficial, importante. Di ba? Do we agree with that? Na ang exercise, physical exercise ay talagang beneficial sa ating katawan. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, pero mas may higit dyan, mas may importante dyan, which is spiritual exercise. So, dalawang klase. Kung dalawang klase ang pagkain, isang physical at isang spiritual, dalawang klase rin ang exercise, ang training. Isang pang physical na exercise, yung nagja-jogging ka, di ba? Nagji-gym ka, walking ka. Okay. Sa sports, napaka-importante ng training, di ba? Ng practice. Ngayon po, di ba, malapit na ang Paris Olympic. Okay, thank God, marami-rami na yung ating atleta na na-qualify po doon. Kaya ngayon, puspusa ng practice ni Carlos Yulo, gymnast.
Yung boxer na si Martial, matindi na ang practice nila physically. Ang atin pong legendary na world champion na si Manny Pacquiao, yan po ang sinabi niyang sikreto bukod sa Panginoon. Sabi niya, practice. Because practice makes perfect. Di ba? So every day, sabi nga ni Manny Pacquiao, kailangan maging addict ka sa training o sa practice. Kung gusto mong lumakas, mag-grow, lumago, magkaroon ng trophy, ng MVP trophy, ng mga achievements in life. Sa iyong career, practice is so important. Kaya nga, sa mga godly servants of God, just like you, just like us, ito ang isang quality na napaka-importante. Application o practice ng truth sa ating mga buhay. Can we say amen to that? Kasi sa mga atleta, di ba? Ibang-iba yung sila ay may disiplina. Sumusunod sa mga rules, sa mga bawal, umiiwas sa puyat, sa mga junk foods, di ba? Kung siya ay may discipline sa kanyang practice, ensayo, training, ina-apply niya ang mga rules, ang mga batas sa kanyang physical exercise and training, no wonder. Di ba? Hindi lang siya lalakas, lalago bilang isang atleta, kundi siya ay magtatagumpay. Magiging kampiyon, magiging MVP. Ayan. Magiging baka mapuno ang cabinet mo ng mga trophies o ng mga plaque o ng mga medal kung nasusunod ang disiplina o rules pagdating sa training o sa practice. Ganon din sa spiritual. Meron ding mga dapat na ina-avoid. Meron ding dapat disiplina. Meron ding dapat pina-practice. May mga salita ang Diyos, katotohanan na dapat ina-apply. Sinusunod. Hindi binabaliwala. Dapat nalalaman po natin yon, and most of all, sinusunod po natin yon. Bakit? Para ang isang Kristiyano, servant of the Lord, gaya mo, maging godly, maging achiever ka for the glory of God, maging victorious tayo in serving our God, at bawat araw tayo ay lumago, mag-mature, magkaroon ng kalakasang nagmumula sa Panginoon day after day, at tumataas yung level ng ating pananampalataya at ang ating paglilingkod sa Diyos ay all the more na nagiging mas glorifying sa ating Panginoon if we practice spiritual exercise. That's the only way for us to be useful and most likely lalo pang maging kagamit-gamit sa atin pong Panginoon, sa paglilingkod sa ating Panginoon. May chemist po tayo dito, thank God. Brother David. Ayan si Brother David, kahit di nyo natanongin yan, humahawak yan ng mga delikadong mga chemical at bagay na kundi man nakakasakit ng katawan o balat, detrimental sa katawan, pwedeng makalason, lalo na pagka pumasok sa sistema ng kanyang katawan. Kaya maingat ang mga chemist. Balot, may guantes, at maingat na siya ay, di ba, ma-poison ng mga chemical o bagay na kanilang pinag-aralan, hinahawakan, nire-research. So, same is true with you and me, with us. Kasi yun ang sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, huwag ka nang magpapaniwala sa mga iba't ibang aral na hindi biblical, hindi sinususugan ng salita ng Diyos, gaya ng mga tradisyon, mga alamat, mga sabi-sabi, mga kwento-kwento lang, mga walang biblical basis na mga katuruan. Yan ay nakalalason. Yan ay nakasisira. Parang pagkain, di ba? Pag ang na-take mo, junk foods o may lason, ano mangyayari sa katawan? Hindi lang siya hihina. Pwedeng mag-collapse. Pwedeng mamatay ang tao pag may na-intake somewhat poisonous na elemento
Same is true with the teachings during their time, even in our time, na ang mga teaching, if somewhat unsound, unbiblical, nakakalason. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga pinapakinggan, pinapanood. Kanina, thank God, may nagsasabi sa atin, Pastor Vic, kilala mo ba si preacher na ganito? Ganyan, ganyan. Sabi ko, oo. Okay yan. Ito, medyo hindi ko kilala yan. Ito na lang ang mga pakinggan mo. Ito na lang ang ating panoorin. Nagre-recommenda ako. Because you and me ay importanteng may malasakit sa ating mga sarili na hindi tayo malalason. So isang paraan is that you know your Bible. Diba? Kasi kung binabasa ang Biblia, alam mo ang salita ng Diyos, utos ng Diyos, kalooban ng Diyos, kahit puti pa'y magsalita sa harap mo, kahit yan pa ay ang napaka-fluent magsalita, kahit yan pa ay kilalang kilala, napaka-popular, alam mo kung biblical, tama o hindi ang kanyang sinasabi. So, mapoprotektahan mo ang sarili mo. Ma-avoid mo mga pagkain hindi dapat mong makain, ma-intake. Dahil malalasong ka at masisira ka tiyak. Kaya nga tayo mag-ingat sa mga taong parang masama. At may sinasabi na sa atin, may binubulong, may chinichismis, may pinapasa na somewhat, kundi man chismis, hindi totoo, maling aral, unbiblical, unsound, nakaka-degrade, nakakatanggal ng ating kagalakan, lalo na kung yan ay parang dadalin ka sa palayo sa Panginoon. Avoid those kind of people. Protect yourself. Don't allow yourself to be contaminated by the food that we intake. And at times, they are teachings. Yun ay mga turo, payo, advice, revelation na sa atin magdadala palayo sa ating Panginoon. Those are tradition, myth, sabi-sabi, kwento-kwento, kasinungalingan, walang katotohanan, mapanira, hindi sound, hindi biblical, hindi maka-Diyos. We should know that to protect ourselves from being poisoned, spiritually speaking. Kaya importante yung tayo ay hindi lang Bible reader, kundi tayo ay nagpapatrain, meron tayong mentor, meron tayong teacher, Sunday after Sunday, nakikinig po tayo ng pagtuturo, pangangaral ng salita ng Diyos, at sa bahay natin, hindi natin hayaan, paggising pa lang, o kaya all throughout the day, hindi natin hayaan, hindi tayo nakapagbasa ng salita ng Diyos, nakapag-aral ng salita ng Diyos. Sapagkat yan, hindi lang ating kalakasan, kundi protection natin para hindi po tayo makontaminate, makurap, ma-deceive ng iba't ibang mga turo at aral around us. Even inside the church ay pwedeng mangyari na meron po tayong matanggap na mga turo na hindi po biblical. Pag may nakita kayo sa aming ganyan, approach us, never hesitate. Tell us, Pastor, parang mali po ito. Brother, deacon, elder, parang mali po itong turo niya to kasi sabi ng Bible ganito. Ayan. Kung talaga namang mali, itutuwid. Pero kung tama naman, ipapaliwanag natin. At dapat din nating maunawaan o maibahagi ang katotohanan sa iba. Meaning, mga kapatid, of physical exercise and training o practice, may mas mahalaga. Hindi natin minimenos yung physical training, exercise, yung practice, pero sabi ko po dito, godly character and conduct are far more important than achievements in life, trophies, awards, plaque, medal, status in life, yung pagkakaroon ng mga iba't iba, magaganda at valuable na resources because tayo nagtatagumpay dahil sa ating physical na mga kalakasan, kakayanan, pero yung pagkakaroon ng godly character ay mas importante, conduct ay mas importante. In speech, sa salita, importante po ito. Na tayo po ay hindi nagmumura, hindi po tayo nanlalait, nanunungayaw, hindi tayo humahatol. Kung nagagawa man natin to, we repent, we confess,
And we turn from that, we commit ourselves to not to do it again. Yung ating mga paglakad sa iba't iba nating mga papaloobang buhay, yung ating ginagawa sa ating mga sinasabi, dapat nagko-complement, hindi nagbubungguan. Because the false teachers during the time of Apostle Paul and Timothy is that meron silang tinuturo pero hindi naman nila ginagawa. Halimbawa, nagtuturo sila ng tunay totoong pagsamba, paglilingkod sa Diyos. Pero sila hindi po nila yung ginagawa. So yung sinasabi nila, nagko-contradict o in kontra sa kanilang ginagawa. Sa kanilang speech maganda, tinuturo nila. Pero pag tinignan mo yung buhay nila, yung talang ginagawa nila, hindi naman nila pinapamuhay yun. Hindi nila ginagawa. Wala naman talaga silang faith at takot sa Panginoon. Mapanikil sila, mandaraya sila, nagmamanipulate sila, nag-exploit sila, nagsisinungaling sila, at sila ay hindi nagtuturo talaga ng pure na salita o utos ng ating Panginoon. In words, pwedeng okay, pero in conduct, in their walk, every day, hindi po nakikita. Kaya tama po yung sabi ni James, you will know them by their fruit. Kaya ito po yung ating dapat na pahalagahan, yung ating mga godly character, conduct, na mas importante kaysa sa mga physical achievements, physical blessings, physical enabling, physical na kakayanan, kalakasan at katagumpayan. Ang Diyos, inibig tayo, bagamat di po tayo kaibig-ibig. Di ba? Yan ang sabi po ng Scripture. While we were still sinners, Christ died for us. Sapagkat gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So ang Diyos ang unang umibig sa tao, sa makasalanan, sa iyo at sa akin. Knowing that God loves you so much, tayo din ay marapat lang at utos ng Diyos, kalooban ng Diyos na maging loving din sa iba. Kahit sa mga unlovable. Kaya nga ang simbahan, hindi pwedeng nasa four corner lang tayo ng Diyos, na tayo na lang eh. Dapat tinitignan natin mga tao sa labas na mga nangangailangan din ng pag-ibig ni Kristo. At yan ay mapapasakin sa pamamagitan po natin ng ating pagpipreach sa kanila, pag-share sa kanila, paggabay sa kanila, pagtuturo sa kanila ng salita ng ating Panginoon. With love, pag-ibig ang nagtutulak sa atin para umibig kasi inibig tayong una ng Diyos. Kaya marapat lang na maging tayo po ay maibigin sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Yung tiwala sa Diyos ay napaka-importante pong na-exercise, na-practice na atin bilang mga servant of the Most High God. Pagtitiwala, lalo sa panahong tayo po ay may mga pinagdadaan ng pagsubok, kailangan natin ng matatag-tatag na tiwala sa Panginoon. Na hindi niya tayo pababayaan, hindi tayo iiwanan, na tayo ay pagagalingin ni Lord, tayo ay papagtatagumpayin niya, na tayo ay kailangang sa Kanya lang umaasa, nang sa ganun makatiyak po tayo ng mga katagumpayan at pagpapala sa ating buhay. And ang isa sa sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy is that pangalagaan niya ang kanyang sarili, i-exercise niya ang pananampalataya, mag-apply siya ng katotohanan para mapanatili niya ang kanyang purity. Alam niyo po kasi sa panahon na ito ni Timothy, dahil siya po ay isang batang pastor, so hindi po siya exempted. Napaka-susceptible niya para siya ay physically and even and most of all, sexually maging impure. Kasi bata, kabataan. At lalo na sa Ephesus, talagang lagana po ang sexual immorality po dyan. Hindi na lalayo sa ating panahon na lagana po talaga ang mga kapamaraan ng diablong ito para ang tao, hindi lang mga kabataan, kahit ang matatanda, maging sexually impure. Naalala ko po nung ako elementary, siguro mga mapera at mayaman lang ang merong pornographic materials. Pero nung high school na ako, nakita ko na po
na ang pornographic materials ay nasa front page na ng tabloids, ng mga dyaryo, newspaper. Hanggang sa loob nito ay ang daming pahina, puno po ng pornographic materials. Nung college ako, lalo na matindi. College po ako ay wala pa pong computer. Nagsisimula pa lang. Pero doon na nagsimula na maging computer age na. Especially ng bansang Pilipinas. At hanggang sa ating panahon, di po ba, matindi. Isang pindot na lang talaga. Pwede ka na maging impure. Dumadaan sa wall natin. Nandyan sa mga pinapanood nating YouTube, ang mga panoorin palabas na pwedeng makapagpadumi sa atin pong mga kaluluwa. Sexually, morally, ay napakadali po at susceptible tayong lahat para maging impure before God. So, ito yung isa na quality na dapat po nating possess, ina-exercise, ina-apply, and that is application o practice ng katotohanan. The last but not the least, developing in the truth. Other word for developing is progressing. Nagpo-progress. Meron kang development. Meron kang paglago. Ayan ang pangunahing layunin po ni Apostol Pablo kay Timothy. Na siya, oo, pastor, leader, servant, pero kailangan patuloy kang lumalago. Hindi ka nagpaplato o hindi ka nagde-decline most of all, kundi ikaw ay lumalago. Patuloy na lumalago spiritually. Dapat may spiritual development, may spiritual progress ang lahat ng mga servant ng ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, servant of the Lord ka. So, just like Timothy, just like me as a pastor, just like our leaders, lahat tayo ay importanteng may paglago na spiritual. May spiritual progress. May development spiritually. Para tayo po ay hindi lang maging blessing o encouragement sa iba, hindi lang sa mga kapatiran, sa ibang, kundi gayahin po tayo. Are you with me? Kung tayo po ay spiritually mature, nag-grow, may growth, may paglago, may pagtatag, may paglalim sa Panginoon, sa pagsunod sa Kanyang kalooban, eh hindi lang po sasayang ating mga kapatiran, magulang, kapatid, o ibang tao, kapitbahay, gagayahin ka nila. Sabihin mo sa katabi mo, gagayahin ka. Kung tayo po ay may paglago na spiritual. So, yan po ay nagsisimula sa pagiging Bible reader. Pinag-aaralan mo, nire-research mo ang salita ng Diyos. At yan ang ina-apply mo, ang katotohanan salita ng Diyos. Pina-practice. At kung may pagkakataon, ituturo mo, ipipreach mo, isi-share mo ang salita ng Diyos, ang katotohanan. I-emphasize mo. Sabi mo sa katabi mo, maging emphasizer ka. Parang di natin kaya. Okay, maging emphasizer ka ng katotohanan o ng salita ng Diyos. Di ba, meron tayong magulang, anak, kapatid, tito, tita, may jowa ka, meron kang best friend, di ba? Importante sila sa iyo. Ano bang gusto mo i-emphasize sa kanila? Kwento-kwento lang? Politika lang? About love life lang? This is important, salita ng Diyos. Of all the things that we can emphasize, ito ang pinaka-importante, ma-emphasize po natin, salita ng ating Panginoon. Oo, pwede mong sabihin, marami ako hindi kayang gawin, ako'y limitado, bago lang ako sa faith, wala pa ako masyadong alam. Pero as long as God sees your heart, na ikaw ay gustong makasunod sa Kanyang kalooban, God will enable you to obey and to do His will. God will provide for you ng kalakasan, karunungan, kakayanan, kalakasan, maturity para magamit ka ng ating Panginoon. So ang Diyos na tumawag sa iyo ay may kakayanan din na mag-equip sa iyo, mag-ingat sa iyo, magpala sa iyo, mag-supply ng pangangailangan, lahat ng kailangan mo para magawa mo ang kalooban ng ating Panginoon. Can we say amen to that? Can we say thank you, Lord, for your enabling and provision? So, what we should do is to devote ourselves fully to the Lord Jesus Christ. Importante na buo yung ating pag-devote ng ating sarili sa Panginoon. Pagpapasakop, sasubmit ng ating sarili, isip, puso, katawan, lakas,
talino, talento, resources ay dinedevote natin sa ating Panginoon. Importante rin para manatili po tayong malakas spiritually, not just physically. Tayo ay nag-grow, nagmamature, is that araw-araw nagkakaroon tayo ng daily evaluation ng ating mga sarili. Spiritual inventory. Ito yung tinitingnan mo kung may nagawa ka ba na hindi kalooban ng Diyos? May nasabi ka ba kahapon, kanina, ngayon na hindi kalooban ng Diyos? Tinitingnan natin kung kalugod-lugod pa ba tayo sa Panginoon? Nasa presensya pa ba tayo ng Panginoon o wala na? Spiritual inventory. Di ba? Para tayong nagpapadoktor sa ating Panginoon araw-araw, nagpapasiyasat. Di ba? Hindi lang natin siguro minsan nararamdaman yung ating pagkukulang, daladalang karumihan. Pero may mga panahon kailangan nating sabihin sa Diyos, Lord, search me. Reveal unto me what is lacking. Kung ano nagawa ko, anong pagkukulang, anong dapat kong gawin. Because a double-minded man is unstable in all his ways. Yun daw taong pabago-bago ang isip. Maglilingkod ngayon, mamaya hindi na. 5 taon na, 10 taon na. After a while, bumigay pa. Nagbago ang isip. Na naging nag-alangan, nag-alinlangan. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang tumigil. Di ba? Huwag ka nang mawawala sa paglilingkod sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, sa pagdalo sa mga gawain ng Panginoon. Most of all, pagsunod sa kalooban ng Panginoon dahil ang nais ng Diyos ay tayo ay higit pang mapagpala, ma-develop, ma-improve, mag-progress sa atin pong relationship, service, and most of all, mga pangangailangan natin that comes from our God. So maging focus, single-mindedness, lalong-lalo na sa atin pong Panginoong Jesucristo. That is so important. Para tayo ay magtagumpay, makarating sa finish line. Hindi po tayo ma-sidetrack, hindi tayo ma-deceive, hindi tayo mag-decline, hindi tayo maging unfruitful. Tayo po ay all the more maging effective and fruitful sa ating Panginoon. So, in recap, the godly servant of the Lord, yan po yung topic na binahagi sa bawat isa sa atin. This is not just for a pastor like Timothy, for leaders like you, for preachers, for ministry heads, for the matures, and especially sa matatagal, hindi po. Ito po, topic na to ay para sa lahat ng naglilingkod sa ating Panginoon. Ordinary members ay naglilingkod at servant ng ating Panginoon. Kahit kailan ka lang kumilala na nampalataya sa Panginoon, bagong-bago, newly convert ka, you are God's servant. Sabi mo sa katabi mo, servant ka ni Lord. Lahat tayo servant ng ating Panginoon. At dapat tayo maging godly. Dapat tayo maging Christ-centered. So yung layunin ng Diyos sa iyong buhay. Ikaw ay makapag-preach, makapag-share ng truth, makapag-apply ng salita ng Diyos sa iyong buhay, sa iyong mga situations, at ikaw ay lalong mag-progress, mag-develop, mag-improve. Kaya dapat walang puwang sa atin ang pagtigil, ang paghinto sa pagdalo, pananalangin, pagbabasa, pagbubulay, pakikinig, especially paglakad sa daan, kalooban, kautusan ng atin pong Panginoon. Can we say amen to that? So, share ko sa inyo ang ating mandate as I close on this proposition or ministry purpose po natin. Bilang mga servant ng ating Panginoon, isa lang, pero dalawa ang laman. Ito po. Pwede ba natin basahin sabay-sabay? Ready? 1, 2, and 3. The building up of the saved and the winning of the lost to the glory of God. This is our mandate. For the glory of God. Ito yung ating dapat maging purpose in life. Highest purpose in life. Ministry purpose. Saan ka mang ministeryo, ano man ang capabilities mo, ano man ang talento mo, kaloob mo, ano man ang kakayanan mo, anong pwede mong i-contribute for the glory of God, ito po ang pangunahin. Ito po ang pinaka-ultimate, pinaka-mataas. The building up of the saved. Yung ikaw, maging encouragement, maging channel of God's blessing, kanino? Sa mga mananampalataya. Man din, ikaw ay magamit ng Diyos para yung mga unbelieving, yung masasama, yung hiwalay sa Panginoon, yung wala pang faith, genuine faith, hindi pa ligtas spiritually, makakilala sa ating Panginoon. Maakay mo siya, madala mo siya. Ang iba, sa paanan
presensya ng ating Panginoon. Pwede mong baliktarin yan, di ba? Para magkaroon po tayo sa ating church, in our lives, ng mga believers na atin pong ititrain, i-disciple, magiging discipler tayo nila, o kaya sila ay ating mapagpapala, magiging empowerment tayo nila, magiging blessing tayo sa kanila, is magsimula tayo na mag-akay. Kaya nga pagka nawalan tayo ng emphasis sa evangelism, sa paghayo, sa pag-share ng gospel outside, sa iba, sa tao, wala po dito. Ayan, lahat tayo ay bunga ng imbitasyon. Lahat po tayo ay bunga ng mga nabahaginan ng preaching. May nag-share sa atin. May nag-encourage sa atin. At nung tayo nasa Panginoon na, may nag-disciple sa atin. Merong mga magtuturo sa atin. May mga nagtuturo sa atin. At ikaw, nagtuturo ka na. Nagpipreach ka na. So, gusto mong marating ang kalagayang ito? Be a servant of God. A godly servant of God. Amen? We should win the lost to the glory of God. At pag nandyan na, andito na, allow others to share something to you, especially God's truth, God's word. At dyan ka, isang araw, magiging tagapagbahagi din ng salita, kalooban at pagpapala ng ating Panginoon sa buhay ng iba. Sa pamagitan ng katotohanan at salita ng ating Panginoon. Ano po yung ating acrostic na mandate? PAD. PAD. Okay. Ano yung P? Preaching the truth. A? Applying the truth. D? Developing in the truth. Manalangin po tayo. Let's rise up. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa kapahayagan niyo pong ito sa amin, Lord. For us, not just to be servants of the Most High God, but to be godly na mga lingkod po ninyo, Panginoon, inside and outside your church. Panginoon, kami po ay nagkukumpisal sa inyo ng mga kasalanan. Nagpabaya po kami in the area of our spiritual exercise. Hindi po kami naging consistent, Panginoon, sa pagbabasa ng inyong salita, sa pagdalo sa inyong gawain, sa pananalangin. Panginoon, patawarin niyo kami. Meron pa nga kami, Lord, na directly violate na mga utos po ninyo, kalooban po ninyo. We're so sorry, Lord. We confess it to you. We pray that you would cleanse us once again by your unlimited forgiveness, by your grace, mercy, and power. Oh God, but we thank you for this wonderful day na once again, in-enlighten niyo po kami, in-empower niyo po kami, binibigyan niyo kami ng pagkakataon, Panginoon, na hindi lang malaman ang inyong kalooban at kautusan, hindi lang ma-remind kami sa inyong mga salita at kalooban, kundi isang pagkakataong makapaglingkod na naman kami ng higit pa, mas malakasan pa sa inyo, Panginoon. Sa kapangyarihan ng inyong salita, sa pagpuspos ng inyong Espiritu Santo sa aming mga puso at buhay, even more, at sa aming pong full surrender and complete na pagsusuko ng aming pong sarili at buhay sa inyo. Panginoon, kayo po ang aming Maker, kayo po ang aming Creator, kayo po ang aming Savior, Redeemer and Deliverer, kayo ang aming Hari. Sa inyo po nagmumula ang lahat ng meron kami at ang lahat ng aming pangangailangan in life. Lalo na ng kalakasang espiritual na nagmumula sa inyong salita at Espiritu Santo. Aming dakilang Diyos, pagpalain niyo po kami even more. Continue to mold us, Lord. Continue to provide for us. Continue to lead us. Continue to make our hearts, Lord, obedient to you, submissive to you, fearful to you, grateful to you, thankful to you, sapagkat kayo po ay Diyos na tunay nagmamahal sa amin, nag-iingat sa amin, at palaging may nakalaan na reward para sa aming mga pagsunod, at kayo po ang bahala, anuman ang aming po mapagdaanan, kayo po ang sa amin magpo-protect, mag-vindicate, at kayo po ang sa amin magkakaloob ng kumpletong katagumpayan, not just in this life, but in the life to come. Thank you so much, our Most High God. Alat ng ito, Panginoon, samot dalangin po namin ng may kapakumbabaan, pagtitiwala,
pag-asa, at pasasalamat na rin po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, all this we pray with faith and thanksgiving in Jesus' holy and mighty name we pray. Can everyone say amen and glory to our Most High God. Hallelujah. Glory, glory, glory to Jesus. Amen and amen. Higher